Nagsimulang magalit yang mga Duterte kay PBBM noong hinihiling ni Duterte, ni Digong kay PBBM na ituloy yung napagkasunduan ni Digong doon sa China kay Xi Jinping. Itinanggi ni PBBM yan, ayaw niya dahil nga sa panggigipit ng China, patuloy ng gigipit ng China sa West Philippine Sea. Yun, doon nagsimula pinagmumura ni Digong si PBBM dahil hindi nga pinagbigyan. Paano ba naman sinasakop na, inaagaw na, uubusin na yung mga isla natin sa WPS. Yun. Kaya nga ang sabi ni PBBM, kung meron mang kasunduan na pinirmahan ay kanyang kinakansila. Sinabi niya yun. Binroadcast niya yun sa media. Kapanood ko. Marami nakapanood, lahat ng mga maraming nakapanood nun. Kaya galit na galit si Digong sa kanya. Minumura niya hanggang sa lumabas na nga yung warrant of arrest ng ICC kay Digong. Dinampot na siya. Yun, lalong nagalit si Sara. Pinalalabas na si PBBM ang nagpahuli. Imbis na makiusap siya, humingi ng tulong kay Digo, kay PBBM. Kasi si PBBM presidente. Minumura niya nung minumura. Paano siyang tutulungan nun? Ngayon, nakakulong na. Kaya si Sara, nagngingit-ngit sa galit. Lalong nagalit nang naikulong si PBBM, si Digong diyan sa ICC. Doon nagsimula. Dati yan silang magkaibigan, magkaalyado pa nga. Pamilya sa pamilya, magkaibigan. Dahil ang laki ng utang na loob ni PBBM. Si Digong ang nagpalibing sa matagal nang nakaburol sa dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr., tatay ni PBBM. Pinalibing niya sa libingan ng mga bayani. Pero hindi ibig sabihin naaayunan ni PBBM Junior ngayon, presidente natin ngayon, aayunan niya ang gusto ni Digong. Mali, hindi, wala sa konstitusyon. Di siya, kung aayunan niya yun, di siya naman ang malilintikan sa taong bayan. Doon niya nagsimula ang galit ng mga Duterte kay PBBM.